Kung ang veteran litigator na si Attorney Lorna Capunan ang tatanungin, may nakikita na siyang sapat na basehan sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mas himayin nga natin ang kanyang pananaw sa pagdinig sa Kamara at kung ano ang inaasahan niya sa susunod na clarificatory hearing. Magandang hapon po, Attorney Capunan. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo. Yes, Attorney Capunan, nakita na nga natin yun na nilabas yung mga documents. Kumbaga, hindi ho nagtutugma yung SALN, hindi siya kumbaga sintonado siya kung ikukumpara doon sa AMLAC report. And of course, doon sa nakita natin na dapat na income ng isang vice-presidente, ano po yung inyong pananaw tungkol doon? Alam nyo, ang mga lawyers mahina sa arithmetic, no? Pero marunong ako mag-divide. At mag-subtract. Hindi talaga balanse yung tinatawag na 6.77 million compared na nasa AMLAC report compared to her net worth na 88 million. No? Bakit shocking yung 6.77 million? Pag tignan natin over 20 years or let's say 19 years, no? Pag dinivide natin yung 6.77 million divided by billion po, divided by 19 years. Ibig sabihin, every year, meron silang 356 million every year. Ilang days in a year? Halos 1 million per day ang transaction dyan, ano? Ang pumapasok at lumalabas, no? If you're just talking about arithmetic, no? And ang inflow for 19 years per year is 4.4 million per year, no? So how do you explain the 88 million net worth ng Vice President? Yun nga po, very glaring nga po. Kumbaga sa boxing, parang tapos na yung laban eh. Para sa, if you think the way you explained it to us, or any normal person, hindi na siya nag-a-add up. Pero kung sa usaping legal, gaano po kahalaga bilang ebidensya itong mga ganitong klase ng flag transactions at financial inconsistencies? Paano raw po kasi kung may ari-arian sila, baka may business, di ba? At meron pa silang ibang sources of income. Yun na nga ang depensa na nag-press conference ang defense team. Ang sinabi nila, because we noted that for 6 years, there was no entry, none, yung cash on hand and in banks. At sinabi ni Attorney Poa, who is the head of their defense team, that nakalump sum yan, nakabukol daw yan sa others. Kasi nung nakaraang panahon, sa reporting system, ng AMLA, ng SALN, meron talagang item na others. But ngayon, merong separate item for cash in hand and in banks. How will you reconcile the transactions of the Vice President na pinakita sa AMLAC report? Remember, hindi po ito bank statements. No? Opo. This is the report, the mandatory report of the banks to the AMLAC. So AMLAC report to, hindi to bank accounts. Oo nga po. So hindi to covered ng sinasabi nilang bank secrecy, no? Besides, yung sinasabi nilang final nila na bank secrecy daw is absolute. Hindi po totoo yun. Baka hindi nila nabasa yung amendments to the bank secrecy law because the bank secrecy law was so many years ago pa yan. Na-amend na yan several times. And in the amendments, nakakita tayo ng 5 exception. 5 exception. Una, exception syempre kung nagbigay ng consent or nagbigay ng prior notice na pwede na i-waive nila yung bank secrecy. Kagaya po ng ginawa sa isang house hearing natin, ng house pala, ni Madriaga. Opo. When he signed a waiver of the bank secrecy law. Pwede yun. Pangalawang exception at klarong-klaro sa batas, impeachment proceedings. This is an amendment. Baka ang binasa lang nila yung batas. Hindi na sila nagbasa ng amendment. Parang, nung binasa nga namin yung law, yung complaint, kasi na-televised yung complaint, no? Parang nagmadali sila.
they did not bother to check the amendments. Pati yung sinasite nila na Data Privacy Act, amended na rin yan. Yung original law has been amended to say that if bank secrecy is waived if it is required by public authorities in the interest of in the public interest, no, nawi-waive ang bank secrecy. So and that is an amendment to the law. So yung mga legal arguments na binigay nila sa complaint, hindi ho tama yun sa batas. Na-amend na po yung sinasite nilang mga batas. Now, kasi lawyers can argue, no? We can argue from both sides of our mouth, no? Depending on sino yung kliyente natin. But if lawyers can argue, or if there can be different interpretation of statutes, there can be no difference in interpretation. Walang interpretation ng figures. Figures do not lie. Sabi nga ng committee, just follow the money trail. Kaya, yun nga po, attorney, ganito na lang po, no? Yung kanina nagsampangan ng kaso si Attorney Mans Carpio, doon nga sa paglabag daw ng bank secrecy. Hindi ho ba parang in a way, parang inamin niya yung about sa figures? Kasi kung mali naman yung figures na lumalabas sa Kongreso, di parang wala naman violate. Pero the fact na nagsampa siya ng reklamo, na-alarm siya doon sa mga numerong lumabas. Tama ka, no? Dalawa nga ang magandang nangyari dyan sa complaint ni Attorney Mans Carpio. Unang-una, at saka sa press conference ng mga defense lawyers nila, unang-una, they concede. They have already conceded that there will be a Senate hearing. Because sinabi nila, we will present our evidence not in the House but in the Senate. Pangalawa, nung sinabi niya, pag binasa natin yung first few pages ng complaint niya, sinabi niya doon, I did not give any written consent nor waiver to the confidentiality of my bank accounts. So ina-admit niya na bank accounts niya yun. Hindi ba? Hindi naman niya sinabi na, ay nako, nagsisinungaling kayo, hindi ko account yan. Baka account yan ni Manny Pacquiao, sino bang bilyonaryo dyan, no? Hindi ko account yan because when the banks report, mandatory reporting ng mga bangko on suspicious and covert transactions, wala namang mga pangalan yan. It is when it is the amount is so shocking and so unbelievable that the Anti-Money Laundering Council starts investigating. At doon nila na-identify yung mga personalities. At hindi totoo na ito ay ginawa ng AMLAC ngayon lang dahil merong impeachment hearing. Hindi po. Since 2006 or 2007, meron ng reporting yan, mandatory reporting. Ang tanong nga natin sana nung nakita nila yung mga excessive or shocking amounts, kinasuhan na nila, no? Opo, yun nga po. Yung kanya Kung walang impeachment hearing, hindi natin malalaman ito na billion-billion pala ang inflow and outflow, di ba? Sa kanilang mga transaksyon. Kasi ginagamit ang bank secrecy law at saka yung Data Privacy Act to conceal all of these shocking amounts, no? Ngayon, exception ang impeachment, so nakita natin. Tinanong nga si Executive Director Benaventura, bakit parang ngayon, kung ganun ka-shocking ang mga amounts, ba't wala kayong ginagawa? Which led Deputy Speaker J.J. Suarez to say, maybe we should amend the bank secrecy laws to give the AMLAC more teeth, no? In terms of active prosecution or reporting. Kasi ilang years na, 20 years ago na ata yung reporting na yan. And accumulated through the But the good thing now is, kitang-kita na natin, nabisto na sila. And on top of that, na-admit in the complaint na
these are my accounts. You have no right to open my bank accounts. Eh di admission yun against interest. Oo nga po. Oo nga. At sa Miyerkules, tatalakayin ang death threats ni VP Sara kina PBBM, First Lady at dating House Speaker Romualdez. Anong kaabang-abang sa hearing na ito? Meron hubang inaasahang surprise na naman or guest dito o panibagong pasabog? Kasi ang impeachable offense dito is fitness, no? Tingnan natin yung fitness niya to become a fitness for public office. Kung vice president ka at nagkaroon ka ng press conference at sinabi mo sa press conference na yan na I hired an assassin, no joke, no joke. At ang instructions daw, pag namatay siya, patayin si Martin, patayin si Presidente at First Lady. No? Ang defense nila doon, conditional threat. Lawyers know there is no such thing as a conditional threat. A threat is a threat. Di ba? Oo nga. At napakalinaw na she hired an assassin. That by itself, hiring an assassin is by itself already a crime by itself, no? And hindi naman video ng house yan. Video niya mismo na siya ang nag-release. Marami pang ibang video, maalala natin yung sinabi niya na na siya daw yung designated survivor. Opo. Anong ibig sabihin nun? Di siya nag-attend ng SONA kasi she wants to be the designated survivor. Tapos meron pa siyang sinabi na against the father of the president of BBM na tutuloy daw niya na pag nangyari yan, putang ina niyo lahat, i-excavate daw niya yung grave ng tatay nila at itatapon sa West Philippine Sea. Parang, and the other thing is, the West Philippine Sea issue is a very sensitive issue. It's a matter of national sovereignty, no? At narinig na ba natin ang Vice President Na magsalita tungkol doon. na magsalita tungkol doon? In fact, naririnig natin na she is ang naririnig, no? Ang nagpopondo nga ng kampanya niya is from Chinese sources, no? Oo nga Because of their position on the West Philippine Sea. Pero opinion yan, no? Mga speculation, opinion. Going back to opinions can be speculative, but figures don't lie. Her own statements show her unfitness. Alam mo, dadagdag ko lang, no? Maraming trolls. Marami tayong DDS Army na nagsasabing mamamatay ng presidente. In fact, na-report na namatay na siya, no? That he is not physically well. No? Pag pinag-usapan natin ang wellness, hindi lang pinag-uusapan ng physical wellness. Pag-usapan natin ang psychological fitness. Meron bang presidente na nagtatangkang ganyan na psychologically fit? Opo. Is there a vice president who goes against her own administration, this administration, when she says, wala namang ginagawang administration? Tanungin natin siya, anong ginagawa mo as vice president when you are a team, no? Dapat, no? National interest na ngayon ang pag-uusapan, especially during this time of emergency. So, Sige. psychological. Dapat nga may psychological fitness kung nagsasabi siyang pa-drug test nga ang mga opisyales. Pa-psychological test natin ang Vice President. Parang lutang ang mga statements niya. Opo. Lutang na lutang. Sige, Attorney, nako. Kabang-abang talaga yung susunod na clarificatory hearing sa Wednesday. Again, maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po. Magandang gabi at mabuhay tayong lahat. Salamat po.